Hi everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, utang serye pa rin tayo mga beshi ha. I-share ko na naman sa inyo yung honest review ko sa isang loan app. Kasi ang pambungad ng loan app na ito ay pwede nga daw akong makahiram hanggang 20,000 pesos. At nag-offer nga daw sila ng fair interest rate at meron daw longer loan terms. So, i-check natin kung totoo nga ba. And agad-agad, merong nakalagay na dear, your qualifications have exceeded 99% of user. Akalain mo, wala pa akong ginagawa. Pero malaki daw yung pag-asa na pwedeng maaprubahan ang aking loan application. So, yun yung mga titignan natin. Pero bago ang lahat, para sa mga nagbabalak na umutang sa bangko, panoorin nyo muna ito. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. So, let's get back to the topic. Malang pag-uusapan natin na itong si Wowpera, Fast and Safe Loan nga daw. Under siya ng Treasurer Ball at to Fintech Lending Corp. Okay? So, itong si Wowpera, kung makikita nyo, mayroong 4.2 na store at may 28,000 reviews. Ibig sabihin, napakarami yung nag-try dito sa pautangan na ito and may nakalagay na 1M plus downloads. So, ibig sabihin, marami kayong nakapag-download dito. So, kapag umutang kayo dito, may mga gusto silang i-access, syempre, sa ating cellphone na kailangan nyo silang bigyan ng permission nga. Kasi pag hindi, or kapag nag-disagree kayo, abay hindi mag-proceed nga ang inyong loan application. At sana mapanood nyo yung buong video na ito bago nyo siya subukan para, diba, magkaroon kayo ng idea bago nyo nga i-download. Ayun nga, sa video na ito ay malalaman nyo kung magkano nga ba talaga yung pwedeng hiram, kung magkano nga ba talaga yung interest, yung mga processing fees, at ilang araw yung payment terms. So, ayan na nga, app information in order to assess your eligibility and facilitate faster loan disbursement. The following permissions are required. List of installed application. We only collect some of the installed application. Ayan, and blah, blah, blah. Contact, text message, location, camera, yung phone state, at yung storage. Kapag nag-agree ka nga, ito yung sinasabi ko kanina, na maximum loan amount ay 20,000 pesos at fair interest rate, longer loan terms nga daw. Kapag i-click nyo yung apply now, ito na nga, same with other loan app na kailangan na naman natin syempre na mag-input ng ating mobile number. Meron naman kayong matatanggap na one-time password or OTP, kailangan nyo lang input dyan. If nakapag-login tayo, ay ito na nga, personal information na naman, kailangan yung sagutan. So, merong apat na kailangan yung pagdaanan, yung basic information, yung contact identity, at yung loan. Okay? So, kailangan yung masagutan lahat yun. Your data will only be used to quickly assess your credibility to borrow from Wowpera and will not be provided to others. So, ayun na nga, marital status, yung highest, education, email, current address, detailed address. Okay, at dito, agad-agad, kailangan natin ilagay kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede daw sa GrabPay at pwede rin sa GCash. At same nga, sa ginagawa natin, syempre, favorite natin si GCash. Kaya GCash na naman yung i-click natin dito or yung piliin natin. So, ayan, kailangan yung ilagay yung GCash account number, contact references, kailangan nyo na namang ilagay dyan. Okay, meron nga itong identity information na kung saan kailangan nga nating mag-upload ng isang valid ID at handheld ID. So, ito daw yung mga ID na tinatanggap, yung UMI, driver's license, yung TIN, yung passport, yung SSS, yung PRC ID. Okay? Pwede pa daw yung postal at yung PhilHealth ID. Pero ito, audit status ay processing. So, habang inaantay natin yung pag-approve nila or yung pag-process nila ng ating loan application, panoorin niyo muna ito. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply.
Disclaimer, try or apply at your own risk. So, ito na nga mga beshi ko. Akalain mo, 4,000 pesos yung in-approve nila, kaya lang ang natanggap ko ay 2,480 pesos lang. Napakalaki yung interest and processing fees na naman. Kaya isang loan up na naman, hindi ko may recommend sa inyo, pero syempre nasa sa inyo pa rin ulit kung gusto nyong utangan itong loan up na ito after nyo nang panood yung buong video natin. So, 4,000 pesos nga yung loan amount daw. Pero ang natanggap lang natin ay 2,480 pesos. So, parang ganito yung nangyari. Merong service charge na 608, merong account management fee na 608 na naman, at yun nga, ang matatanggap ko lang ay 2,489 pesos. Tapos, ang kailangan kong bayaran ay 4,000 pesos sa loob lamang ng isang linggo. Akalain mo yun? So, kung ikaw ang tatanungin ko, matutuwa ka ba kapag ganito yung klaseng loan up or yung breakdown, okay, nung loan amount na, ayun na nga, 4,000 yung naaprubahan, tapos ang matatanggap mo lang ay nasa 2,489, and then napakalaki itong mga iba't ibang fees nila, itong service fee nga, yung account management fee, and kailangan nating bayaran lang within 7 days or sa loob lamang ng isang linggo. Okay? So, ano sa tingin nyo, okay ba sa inyo yon? Yung ganon? Yung 4,000 pesos approved loan amount, tas 2,400 something lang yung matatanggap mo, and kailangan mong bayaran yung 4,000 in a week lang. So, para sa akin, hindi ko nga nire-recommend sa inyo. Pero sabi ko nga, option nyo pa rin yan kung gusto nyong utangan or hindi. Akalain mo, ang bilis pumasok yung loan amount doon sa GCash number natin, mga B. Okay? So, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong umutang dito or hindi. Pero kung ako yung tatanungin nyo, hindi ko siya nire-recommend sa inyo. At ayun na nga mga beshi, kung nag-apply kayo dito or nakautang na kayo dito sa Wowpera at meron kayong naging experience, maganda man yan or hindi, sana i-comment nyo, okay? Para malaman ng mga iba na nagbabalak pa lang, subukan na i-download itong loan app na ito, okay? Para makatulong tayo sa iba. Pero hindi sila matrap kasi diba ang pambungad ay parang ang ganda na pwedeng utangan ng iba't ibang mga loan app. Tapos at the end pala, hindi siya maganda na i-recommend, okay? And kung meron kayong experience, maganda man yan or hindi, yung na-experience nyo sa mga customer service nila or na-experience nyo sa mga sa mga collector or sa mga agent nila, ay sana i-comment nyo para malaman din ng mga iba na yun na nga, nagbabalak palang subukan na umutang dito. So sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video and huwag nyo kalimutan na i-share sa mga kakilala nyo. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye-bye!